Kaya dapat, yung papasukin mo, alam na alam mo siya. So maraming information kayo makukuha. Bukod sa mga trainings na ganito, uulitin ko, dapat may learning day kayo dito. Mag-isa ka lang ngayon kasi ikaw pa lang wala ka pa masyadong recruit. Pero itong tinuturo ko sa inyo, this is a matter of, building a group with the right culture. Kasi pagka ikaw, marami kang information, nako-convert yan o nagiging knowledge mo yan Nagiging kaalaman yan. Pag nagiging kaalaman ng isang bagay, of course, ano ba nagagawa pagka may knowledge ka? Okay? Unang-unang ginagawa nito, tumataas yung confidence level mo. And in this business, importante po yung mataas yung level ng confidence nyo Bakit? Ito lang ang meron ka kasi wala ka pang resulta. Tama ba? Wala ka pa may pakitang cheque, wala ka pa may pakitang kotse. Pero paano ka makakapagpaniwala ng kapwa-tao mo? Paano mo sila makukuha? Kasi ramdam nila yung confidence mo sa negosyong ito. And magiging confident ka lang sa isang bagay pag alam mo siya. Nasubukan nyo na ba mag-exam na alam mong aral na aral ka? Nasubukan nyo na yun? Yes. Yung hindi mo papasok ka ng eskwela, talagang yabang mo kasi alam mo aral na aral ka Pero nasubukan nyo na rin bang pumasok ka sa examination, di ka nag-aral? Di ba? Pagpasok mo sa room, ano yung unang mo hinahanap? Saan nakukuha yung mga nag-aral dito? Tama ba? Wala kang confidence Tama ba? Pagpasok pa lang ng professor, napapapikit ka na, wala pang ginagawa, napapapikit ka na. Pero yung mga nag-aral, di ba klase? Taas no, yabang, tama ba? Ganun din dito. Mayabang ka mag-networking pag mataas ang kaalaman mo sa negosyong ito. Pero pagka hindi masyadong mataas ang nalalaman mo, bagsak ang tuka mo dito. So patasin nyo itong knowledge kasi itong confidence level nyo, tumataas siya. Sipin mo, pag magaling kang mag-basketball, malakas ba loob mong makipagpustahan? Yes. Pag magaling kang mag-billiard. Di ba? Pag sinabi, pustahan tayo, sige. Pero pag alam mo hindi ka magaling, tapos sinabi, pustahan tayo. Ikaw na lang. Nakuha niyo ibig ko sabihin. So, ano pa, pag mataas na, yung knowledge mo, yung belief level mo, mataas din. Guess what? Importante itong belief na ito. Kasi itong structure ng belief mo, that will make who you are. Ibig sabihin, itong gagawa sa'yo, itong belief level na itong gagawa sa'yo. Ibig sabihin, pag mataas ang belief mo, hindi lang sa aim. It's a whole facet. Maraming mukha yan. Pag ikaw, pinag-aralan mo mabuti, network marketing, yung confidence mo tataas. Yung belief mo sa industry ang tataas. Na kahit marinig mo sa ibang tao na pyramid ko, dahil well-trained ka, dahil alam mo kung ano yung facts, hindi hearsay. Kasi there are a lot of things pwede nyo separate yung hearsay versus facts. Pag nag-aaral ka, nag-research ka, nagbabasa ka ng libro, ano nakukuha nyo? Hearsay o facts? Facts. Pagka nakuha yung facts, yung belief level mo, tumata na. Eh pag sinabihan ka ng mga pyramid nga, hindi ka matinag. Sabay ka nalaman mo. Hindi hearsay. Pag sinabi, mga networking, 5 years lang yan, nagsasara. Eh, ikaw ngayon, hindi ka masyadong nagre-research, hindi ka masyadong nakikipag one-on-one session sa upline. Guess what? Uplines nyo, alam nyo, pag sinabi ng upline nyo sa coffee tayo, makipagkape kayo sa upline nyo. Kahit napakawalang kayo niyan, mga alas 2 na madaling araw ng kwentuhan na. You know why? Diyan ako na-develop ng upline ko. Yung upline ko before, one good thing about him, pag pauwi na kami, ay, coffee na tayo. Coffee na kami, Mr. Dona. Everything under the sun about networking yung kukwentuhan na. So, dami na lalamang information. Ako yung ibig sabihin. Kaya pag may mga session kayo with your upline, kung hindi ba madaling umuwi, ang full people thinking, ang gusto nila, magpahinga na agad. Ang mindset ng mga payamang mga tao, ayaw magpahinga. Gusto muna nilang matuto kasi alam nila, yayaman sila. Kaya dito, gusto, ayaw mapagod, ayaw sa sakit ng katawan, ayaw sa kuya. Papalitan niyo po yan. Pag nag-game global kayo, ang lagi niyong iisipin, every time na may decision kayo gagawin, ito bang decision kong to pang poor people's thinking o pang rich people's thinking? Kasi you have a choice Kayo mamimili niyan pero kung gusto mo maging mayaman, kung gusto mo maging wealthy, sabi nga nila, do not become, wag mo hintayin na maging ikaw yung taong gusto mo. Trabahuin mo yung taong gusto mong maging. You get what I mean? Yes. Kung gusto mo maging mayaman, huwag mo nang hintayin maging mayaman ka bago magbago yung ugali mo. Dapat unahin mo munang baguhin yung ugali mo bago ka maging mayaman. So every time na meron yung decision na gagawin, especially in this industry,
lagi yung tatanungin sa sarili nyo, is this, ano ba to? Pang rich people's mindset ba to? Pang poor people's mindset? Pag kayo may mga sessions kayo with your uplines, you need to drink coffee with him, you know, hindi kayo madaling araw na. Okay lang yun. Ang gusto mga yumaman, ayaw umuwi. Yung mga gustong manatiling mahirap, gusto nang umuwi. Bakit? Kasi ang nasa bahay, ang tawag sa bahay, comfort zone ng bahay. Hindi ba yung mga mayayaman, di ba, sabi nga nila, you've been very successful, get out from your comfort zone. Eh pag lagi ka nasa comfort zone mo, hindi ka yayaman talaga. Kaya kami nung nag-effort ako, galit kami sa gabi. Alam niyo ba't galit sa gabi? Wala kang makikulog sa gabi. Wala kang makausap sa gabi. Tulog ang mga prospect. Kaya as much as possible, ayaw namin sa gabi. Ganun kami nung nag-network kami. Ayoko sa gabi. Gusto ko laging araw. Kasi sa araw ka lang may ma-recruit. Sa gabi, tulog din yung maka-recruit mo. Kaya ayaw namin sa gabi. Kaya huwag kayo magtaka. Bakit kami iwaman sa negosyo ko? Kasi nga, hindi pa kami mayaman. Hindi pa malaki network namin. Pero takbo ng utak namin, ang mayaman na. So maging mayaman, ang utak mo dapat, ang takbo niya, pang mayaman kahit hindi ka na mayaman. Kasi susunod ang katawan mo sa iniisip mo. The best definition of attitude I've ever read is, ang attitude daw is an inner feeling na outward ang behavior. Ulitin ko ang attitude is an inward feeling na nakakita yan, ang behavior nakikita outward. So kung ano yung attitude mo sa loob, susunod yung action mo eh. Ikaw mabuti ko. Pag masaya nararamdaman mo sa loob, umiiyak ka ba sa panlabas? Ha? Baliw ka pag gano'n. Pag malungkot ka sa loob, tawa ka ba ng tawa panlabas? Hindi. Temporary lang. Pwede ka matawa pero sa loob mo talagang iba. So, gano'n ang attitude. Yung dapat, tama yung tama yung nasa loob mo. Eh, yung mga nasa loob mo yan, ang tawag dyan ng confidence. Itong belief. Pag may 100% belief ka sa ginagawa mo, tandaan nyo sa sabihin ko, kahit anong mangyari, hindi ka mag-quit sa Alliance Inmotion Group. Kahit anong mangyari. Pag mataas ang confidence level mo, kung yung belief level mo dito mataas, maniwala ka sa akin. Kung alam mo kung ano yung mga bagay na naghihintay sa'yo dito, tawag namin dyan. If you know what's in store for you, kung alam mo yung mga bagay na naghihintay sa'yo kahit nagsisimula ka pa lang, hindi ka mawawala dito. Kasi pagka ikaw, mataas ng belief mo, parang nagtatrabaho na alam mo papunta ka talaga dito. Alam mo yun, di ba sarap magtrabaho kung alam mo kung saan ka papunta? Parang ganito yan. Kung alam mo sasali ka sa karera ng sasakyan, car racing, at alam mo yung sasakyan mo, talagang kondisyon, maganda makina, talagang, alam mo yun, maganda talaga yung parts, etc. Confident ka ba na sumali sa car racing? Pero pag yung sasakyan mo, alam mo, kaarag-garag. Confident ka hindi? Pareho rin po. Dito, ang sasakyan mo, yung in global. Pag alam mo na talagang sadyang maganda siya, naniniwala ka talaga na mananalo ka. Dahil yung sinasakyan mo, nakakondisyon, maganda ang makina, maganda ang takbo, efficient ang makina, etc. Pag ganun, hindi ka pa sumasakay. Pero yung belief level mo talagang ganun kataas. Hindi pa nagsisimula yung karera. O magsimula man siya. Kahit ano mangyari, tatapusin mo kasi alam mo magiging winner ka. Yun yung mga belief. Alam mo yung narinig nyo sa amin. Hindi nyo po mababasa sa libro yan. Alam nyo kung bakit? Experience yung sinasabi ko sa inyo. And, 5 months search sa internet, wala niyo. May journey to a challenge. Pag ito 100%, ang belief mo sa industry, sa kumpanya, sa produkto, discuss sa ano to NTO to pinalalalim ko lang. Lalo na sa sarili mo. Kasi, tulad nga na sinabi ko, pag tumataas to, grabe yung grabe yung confidence level mo tumataas, yung belief mo, na alam mo kung ano yung naghihintay sa'yo. Kahit pagbalik-balik ka rin man, alam mo kung ano yung naghihintay sa'yo, alam mo, you know what are those waiting for you at the end of the tunnel. Ano pa? Siyempre dito, pag tumataas yung confidence, yung belief mo susunod dyan, lalo ka magkukulit eh. Lalo tumataas yung commitment mo. Lalo kang nagiging hardworking.